Dapat bang humingi tayo ng tawad sa Diyos araw-araw? Again, dapat bang humingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Kasi may mga verse o may verse pala tayong mga born again Christian na lagi nating kino-quote na tapat at banal ang Diyos na magpatawad sa tuwing tayo nagkakasala. At ang pinaka-perfect example dyan, yung sinasabi sa 1 John 1:9. Kung babasahin po natin, ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So merong mga Kristiyano na ginagamit itong 1 John 1:9 na parang sabon at sunrox na panglinis sa kanilang pang-araw-araw na kasalanan. Katulad sa matandang tipan, na kapag sila'y nagkakasala, kailangan nilang maghandog ng hain sa altar para magpatawad. Di ba? At gayon din po sa Katoliko. Ang Katoliko, meron silang kumpisal na kapag sila ay nagkakasala, pwede silang araw-araw lang pumunta sa kumpisalan sa simbahan at para mapatawad ang kanilang kasalanan. So, ganun din sa mga Kristiyano. Laging ganun tuwing nagkakasala, laging hingi ng tawad sa Diyos. Maraming Kristiyano kasi na tuwing nagkakagawa ng mali o pagkakasala, laging nag-aalala kasi kung napapalayo sila sa Diyos. Madalas kasi sa tuwing nakakagawa tayo ng mali laban sa Diyos, ang ating sarili ay nagigrieve. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa kapwa, kasalanan sa sarili, hindi tayo mapalagay. Nag-aalala tayo na baka kapag hindi ka humingi ng tawad ngayon at nakamatayan mo, baka mapunta ka pa sa impyerno. Diba? Sa ganitong kaisipan, ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong pang-araw-araw na gawa ng pangungumpisal at hindi sa natapos na gawa ni Kristo. Yun lang. Tapos ginatungan pa ito ng impluwensya ng simbahan kasi madalas kasi, lalo na sa church, tuwing nagsisimula ang service, may nag-opening prayer agad at sasabihin niya ay linisin mo kami sa aming mga inisip, sinalita at mga ginawa. Di ba? Linggo-linggo yon, weekly yon. What's more kung araw-araw. O kaya, every Sunday din, may kakanta rin na, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Di ba? May ganon. O kaya, pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Sa tuwing kinakanta nila to, parang bang nakakahinga sila o nakakahinga tayo, sa ating mga kasalanan. At feeling natin, pinapatawad tayo ng Diyos sa oras na yon. Yung bang para bang napakalayo ng Diyos sa tuwing nagkakasala o nagkakamali tayo. Ngayon, ang tanong ko dito is, gano'n ba talaga ang Diyos? Naisip po ba natin yun? Ganyan ba talaga ang tinuturo ng Biblia sa mga Kristiyano? Kasi biro mo, pinako nga siya sa krus at sabi, pinawalang sala na tayo. Bakit ba hingi pa rin tayo ng hingi ng tawad kung pinatawad na tayo? Diba? At saka, anong kasalanan ba ang dapat ihingi ng tawad? At anong kasalanan ba ang pinatawad ng Diyos? Alam kong sa turong ito ay posibleng maraming malalaglagang panga o marami ring mga tagapagturo rin na maiinis sa akin. Pero wait muna, bago muna tayo manghusga, pag-aralan muna natin ito ngayon. Bigyan nyo lang ako ng kahit isang oras para pag-aralan ito. Pag-aaral sa Biblia ang sagot. Promise, ito ay purong sola scriptura, sabi ni Martin Luther. Ang mga ipapakita ko sa inyo ngayon ay purong verse sa Biblia na maaring ikagulat at ikalaya ng iba ngayon. Naniniwala ako na may kalayaan kapag natapos ang pag-aaral na ito. Kalayaan sa gapos ng tradisyon nating mga born again at maaaring reliyon na rin.
especially lalo sa atin. Pero ang target ko dito tayong mga born again. Manalangin ho muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan mo kami, Lord, ng pribileyo na makinig. At nandito po ako, Lord, itago mo ako sa iyong likuran at yung salita mo lang ang maituro. At sa oras na ito, bigyan mo kami ng espiritu ng pakikinig, espiritu ng pagpakumbaba, espiritu ng kalawakan ng pangunawa at winawasa ko ano mga gawa ng dyablo sa pangalan ni Jesus, mga kawalan ng interes, pagiging judgmentalism ay aking pinuputol in Jesus' name. Lord, malaya po kami na makapakinig at makapag-aral sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang una muna nating solusyonan dito is definition of sin according to the original translation. Kasi usap tayo ng usap about kasalanan pero hindi natin na-define ang totoo at core meaning ng kasalanan. Diba? At ang may papayo ko lang, kung nais talaga nating malaman ang tunay na kahulugan ng salitang kasalanan o sin sa Biblia, itapon muna natin ang mga dictionary o encyclopedia o Wikipedia sa internet o preaching ng mga kilala nating mga pastor. Kung titingnan natin yung original na salin ng Biblia mula sa Greek original translation. Kasi mas reliable yun kumpara doon sa opinion ng iba. Amen po ba? Kasi yung mismong Biblia ang babasahin natin, which is yung original translation. Ano ba original translation ng Bible? Ang Old Testament ay Hebrew, ang New Testament ay Greek. Paig ba kayo doon? Iasintabi muna natin ang mga sabi-sabi o sabi ng ibang mga libro. Balik muna tayo sa totoong Biblia. Amen po ba? Kasi alam niyo po, ang salitang sin sa bagong tipan, kung titingnan mo sa original na Greek, ay tatlo eh. Tingnan niyo. Una, yung tinatawag na hamartia. Kapag sa Bible, binanggit ang sin, ang original translation niya, yung una, marami dito ay hamartia. Literally, ito ay ang meaning nito ay failure. Ito, sabihin ni tragic flaw or tragic error. Pag sinabing tragic, ay masalimuot, di ba? Parang isang tao na hindi kilala ang kanyang sarili, na pinagpapatay ang kanyang mga kapatid at ginahasa ang kanyang nanay, ang tawag doon is tragic. So, ibig sabihin, ang sin na hamartia ay ginamit ito ng 147 times sa Bible, especially sa New Testament, kasi nga ito ay Greek. So literally, ito ay failure or tragic flaw o malaking pagkakamali. So ito yung kasalanan na kinasama ng loob ng Diyos talaga sa tao. Okay? So, unti-unti tayo mga kapatid. Sunod ay yung paraptoma. Literally means trespasses or wrong way. Ito yung kasalanan na bunga ng hamartiya dahil sa sama ng loob ng Diyos sa atin, yung mga kasalanan natin ay nabibilang niya. Kaya yung mga maling liko, mga maling gawain, kaya nga trespasses eh. So, ito muna yung sinasabi ho ng Greek. Paraptoma means trespasses, wrong way. Kaya may pumunta sa inyo sa bahay o sa inyong bakuran nang walang paalam, ang tawag doon ay trespasses. Mali ang daan mo, Brad. Hindi dyan ang daanan. Doon ka, trespasses ka. Kaya nga may ganun, di ba? At ang sumunod naman ay yung hamartano. Literally, ito yung miss the mark. O ito yung mistakes o yung bababaw lang ito, parang nagkamali ka lang, di ba? Yung isa parang sumpang kasalanan, yung hamartia. Yung paraptoma naman ay parang mali yung ano mo. Alam mo yung ginagawa mo pero mali yung pinili mo, di ba? Wrong way. At yung hamartano naman ay hindi naman sinasadya, nagkamali lang. So yun po yung kanilang description. Yung hamartia ay parang sinumpa o matinding kasalanan, na kinasama ng loob ng someone or something. Ang paraptoma ay trespasses o yung imbis na itong gawin mo, itong nagawa mo.
mali, wrong way, o yung hamartano naman ay yung mga hindi sinasadya o yung mistakes. So ngayon, para mas maging malinaw, tingnan natin ang isa pang slide. Sa tuwing ginagamit ng mga apostol ang mga salitang ito, itong tatlo na to, yung hamartano, paraptoma, at saka hamartia, kampuna-puna kung kanino ito pinapatungkol. Mamaya titingnan natin yung mga verses, pero ayon sa ating research, no, itong tatlong to ay mayroong specific na pinatutungkol ang mga apostol. Remember, ang New Testament ay sulat ng mga apostol. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan. Malinaw doon, mga pangalan nga nila eh. Karamihan dito ay si Pablo, at meron ding si Pedro, at saka si Juan, at si Judas. O hindi yung Iscariote na nagkanulo, kundi yung ibang Judas yon. So lahat ng yan, mga apostol na yan, ay kapuna-puna ang paggamit nila sa hamartia, paraptoma, at hamartano, na wherein iisa lang ang meaning sa English, ito ay sin. Tingnan nyo halimbawa ay yung hamartia. Ang hamartia ay ginagamit ng apostol kapag ang kasalanan na konektado kay Adan. Okay? So ito yung sumpa ng kasalanan o ito yung kasalanan ng sanlibutan. Di ba? So ito ay tumutugma lagi doon sa kasalanan ng sangkatauhan. Nung nagkasala si Eva at Adan o nagkamali o yung paraptamo na sinasabi, parang lumalabas doon na yun ay naging sumpa ng kasalanan at ang tawag doon ay hamartia. Ito yung sinful nature natin. Ito yung kasalanan na namanan natin kay Eva at Adan. Kaya sa tuwing gumagamit ang mga apostol ng hamartia, laging patungkol doon sa kasalanan na konektado kay Adan, sumpa ng kasalanan o yung kasalanan ng sanlibutan. Ikalawa naman yung paraptoma. Sa tuwing ang kasalanan ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, ayon sa iyong konsensya o hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos, paraptoma ang ginagamit ng mga apostol. Kapansin-pansin to at mamaya papakita ko sa inyo. No? Kasalanan na hindi pagsunod sa Diyos, ibig sabihin, ito yung pang-araw-araw mo nagagawang kasalanan, di ba? Yung hindi ka sumusunod sa Diyos, at lalong namaga yung kasalanan nung naibigay yung kautusan ni Moses. At kapansin-pansin doon na kapag sinasabi ng mga apostol na paglabag sa kautusan ni Moses, paraptoma lagi ang ginagamit. So ito ay hindi pagsunod sa Diyos mismo, naka-address to sa Diyos. So pagkakaiba ng hamartia sa paraptoma, yung hamartia, ito yung sumpa ng kasalanan at paraptoma ay bunga ng sumpa ng kasalanan natin sa Diyos. Bunga ng kasalanan natin sa Diyos. At yung kahuli-hulihan, yung hamartano, kapag hamartano ay ginagamit ng mga apostol sa kanilang kasulatan, ito'y laging pinatutungkol sa kasalanang nagagawa natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Okay. So, saan mo ba nakuha yan, Kuya Edwin, yung word na yan? Parang kakaiba naman yata yan. Siyempre, original niyan is Greek. At meron tayong tools, meron akong papakita sa inyong software. Sa panahon ngayon kasi, lahat ay digital na. Everything is in PDF, everything is in software. Hindi kagaya dati ng mga 1980s, 90s. Kailangan mo ng lexicon na libro, bibili ka sa National Bookstore o sa Philippine Bible Society o mga kilalang bookstore ng Christians o mumingi ka ng suporta sa ibang bansa para magkaroon ka ng ganong katinding libro. Ngayon po mga kapatid, ang software ay naandyan na. So, ito yung software na yon at alam kong iba ay alam to. Ang tawag ko dito ay ito yung PDF. Yan. Ay, PDF. I'm sorry. Ito ay yung eSword. Yan. So, nakikita nyo yung eSword na yan. Nilakihan ko na kasi meron akong buksong pakita sa inyo. Halimbawa, itong verse na to, meron ako dito mga translations, King James, RTPB, or Tagalog. Pero paano ko ba nakuha yan? Ni-research ko yan through dito. Meron kasi akong King James dito na merong Greek. Tingnan nyo, ito, kagaya nito. Ayan, 2 Corinthians 5:19. Sabi rin dito, to wit that God was in Christ of reconciling the world. Yung trespasses dito, tingnan nyo, no? Lumalabas is paraptoma. Nakikita nyo ba? Ayan, no, paraptoma. Hanap tayo ng word na sin.
mag-research tayo. Tingnan niyo. Pakita ko sa inyo to. Sin. Sinabing sin sa New Testament. Tingnan natin. S-I-N. Ayan. Tingnan nyo rito, no? Mga kapatid. Kapansin-pansin dito sa 12:31 na ang ginamit ditong sin is, sabi dito, whoever say unto you all manner that sin, tinan nyo yung sin dito, ayan naman, hamartia naman to. So, yan mga kapatid ang aking source of knowledge. Kaya ako nalaman ang tatlong uri ng sin. Sinearch ko po. Na nakakalungkot, tinranslate ng mga translator ng 15th century na sin. Di ba? Hanap tayo ng hamartano, no? Hamartano naman para mas maganda. G264. So, ito yung verse ng hamartano. Sabi sa Mateo 18:15. Basahin natin. Mateo 18:15. Ayan po, di ba? Mateo 18:15 yan. Tingnan rito, whoever tried my brother shall trespass. Hamartanong ginamit. Trespass, hamartano. Pero sa Tagalog, ang ginamit dyan is kasalanan. Tingnan nyo, pag Tagalog. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pupunta mo siya at kausapin, sarili na. Tingnan mo to ha. Ang hamartano ay patungkol sa tao. Kasalanan sa kamalian sa iyong tao. Sa kanyang kamalian, kaya nga dito kamalian eh. Pero nung translate sa King James, ang sin dito ay trespass na. Nakikita dyan ang hamartano. So yan po ang aking basihan ng aking gustong i-share sa inyo ng pagtuturo about sa pinag-aaralan po natin ngayon. Ngayon, balik ko tayo dito, no? Malinaw dito na sa tuwing ginagamit ng mga apostol, ang mga salitang ito, kapuna-puna na kung kanina pinatutungkol. Pakikita ko sa inyo ngayon ang kabuuan ng lahat. So, ang original text translation of sin and apostle address, para maging malinaw, ang hamartia po ay meaning is failure, tragic flaw, or masalimuot na pagkakamali. At ayon sa mga apostol, ang kanilang kasulatan ay ginagamit nilang hamartia na kasalanan ay konektado kay Adan, sumpa ng kasalanan o kasalanan sa libutan. Yung paraptoma naman po ay literally trespasses, maling way. Ito yung kasalanan sa Diyos natin na hindi pagsunod sa kanyang kalooban ayon sa ating konsensya, o sa mga Hudyo naman ay hindi pagsunod sa kautusan. At ang hamartano naman ay hindi sinasadyang pagkakamali. Miss the mark, o mistakes, error. Kasalanan nagagawa naman natin sa ating kapwa at sa ating sarili. So ano ba yung mga verse para mapakita ko sa inyo na paano ginamit ito ng mga apostol at kanina pinatutungkol. Okay? Halimbawa, ang hamartia. Example verse, sabi rito sa John chapter 1, 29 verse. John chapter 1 verse 29. Sabi dito, no, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sin of the world. So kapuna-puna dito na ang ginamit dito ni John is hamartia. Tama nga naman. Ang tinubos ng kordero o si Jesus ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang inalis niyang kasalanan ng sanlibutan is yung hamartia. At si Jesus at ang Diyos lang ang makakagawa ng mapawalang sala tayo sa kasalanan o sa sumpa ng kasalanan ng hamartia. Amen po ba? So yan, ang isa pang hamartia, sabi rito no sa Roma 3:9-10. Ano ngayon kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti, masama kaysa sa mga Hentil? Hindi, tulad ng aming sinasabi, ang lahat ng tao ay makasalanan. Anong ginamit diyan na makasalanan? Hamartia. So, tumutungkol talaga sa sin of the world. Maging Hudyo o Hentil man, at ayon sa nasusulat, ito yung kilalang verse, no? Walang matuwid, wala kahit isa. It is generalized na lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay makasalanan, at ang binabanggit na makasalanan dito is generally is hamartia, yung kasalanan na nagmula kay Eva at Adan. Isa pa, at yung paraptoma naman,
Ito yung sabi ko kanina, ito yung kasalanan natin sa Diyos. Sabi dito, no? Ibig sabihin, sa magitan ni Kristo, ang mga tao ay binibilang ng Diyos na kaibigan. So, sino ang subject dito? Ang Diyos. Tinuturo dito ang Diyos. At nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ang ginamit dito is paraptoma. Ibig sabihin, ang kaparaptoma ay offense mo sa Diyos. Diba? So, yun yung mga example verse. Next na verse na paraptoma is tinubos tayo ni Kristo sa Ephesians 1:17 sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan o yung kasalanan natin sa Diyos. Ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. So ang paraptoma ay ginamit dito kasi ito yung kasalanan mo sa Diyos, pinatawad. At mamaya pag-usapan natin tong verse na to, no? Yung word na pinatawad, di ba? So paano ka hihingi ng tawad kung pinatawad ka na, mamaya ipapaliwanag po natin yan. So yung Colossians 2:13, another na paraptoma, sabi dito, kayo'y dating patay na sa kasalanan, o yung paraptoma, kayong mga hentil na hindi sakop ng kautusan. At binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Tingnan mo, paraptoma ang ginagamit dito kasi ito ay regarding sa kasalanan mo, sa relasyon mo sa Diyos. Diba? Binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. So, pinatawad na yun. So, sa madaling salita, ang binayaran ni Kristo yung hamartia at paraptoma. Okay? O mamaya papaliwanag ko yung hamartano kung paano rin pinatawad ng Diyos yun. At makikita natin yung mamaya. So, example ng verse ng hamartano, ang sabi sa Mateo 18:21, ang sabi diyan, no, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses po ba namin patatawarin ang aming kapatid kung paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? So, sino pinatutungkol dito? Ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid? Ibig sabihin ng kapwa, hindi naman Diyos ang tinuturo dyan eh. Na paulit-ulit na nagkakasala. Ang ginamit po dyan is hamartano. Nagkakasala sa akin o hamartano sa akin. Hindi naman sinabing hamartiya sa akin. Hindi ka naman Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin na paraptoma. Hamartano ang ginamit dyan. So tama, ang obserbasyon natin na kapag hamartano naman, ito ay pagkakasala natin sa ating kapwa o maaring din sa ating sarili. Sa John chapter 8:10-11, another evidence, sabi rito, no? Bago ko basahin to, ito yung istorya na si Mary Magdalene ay nahuli o yung babaeng nangangalo niya ay nahuli ng mga Pariseo na sa pangangalo niya. Kaya ginawa ng mga Pariseo, dinala kay Jesus. At sabi ng mga Pariseo, Panginoon, nahuli po namin itong babaeng ito na nangangalo niya. So, pag ang pangangalo niya, ito ay kasalanan sa tao, di ba? Pakikiapid o ito ay civil sin o technically ito ay more on civil issues. Ayon sa batas po ni Moses, sabi niya, kailangan siyang batuin hanggang mamatay. Kaya sabi ni Jesus, sige, ang sino mang hindi nagkakasala o hindi nagkakamali ay siyang unang bumato. Lahat guilty. So, walang bumato. Kaya ito yung tanong ni Jesus. Tumayo si Jesus, tinanong ang babae, nasaan na sila? Wala bang humahatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na mula ngayon at huwag ka nang gumawa ng paraptano ba? Hindi. Kasalanan. Kasi ang kasalanan niya ay kasalanang sibil. Kaya ang kasalanang sibil ay kasalanan sa tao. Kaya ang ginawa dito ni Juan ay sinulat niya, ang pinili niya is hamartano. Pero nung tinranslate sa English at Tagalog, kasalanan. Naiintindihan niyo ba? So, sabi doon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. O, hindi naman. Ngayon, kung hindi pala natin to alam, hindi natin alam kung ano yung kasalanan na sa tao, kasalanan sa Diyos, at ano yung sinumpang kasalanan. 'Di ba? Mabuti na lang may original na Greek. Mabuti na lang meron tayong mga tools para malaman natin yun. Mahabang panahon tayo na ang akala natin pag sinabing sin sa Bible, it is sin. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa tao, pati yung kasalanan ni Adan. Kaya tuloy, hindi natin alam kung paano tayo mananalangin, di ba? No wonder no kung bakit iba mga Kristiyano hingi ng tawad. Kasi litong-lito sila. At siguro ngayon, malinaw na sa atin kung ano yung tatlong uri ng kasalanan sa original translation. Ngayon, tapos na ang ingredients.
muni-munihin natin. So ito ho yung tao, halimbawa ang tao ho ay puno. Nung nagkasalat si Eva at Adan, ang kasalanang ito'y nag-ugat sa sangkatauhan, kaya nilagay ko siya na ito ay ugat. Ang tawag po dyan ay yung hamartia. Ito yung original sin or sin of Adam. Ito yung pinaka-tragic failure of humankind. Kapag nakamatayan mo yung hamartia na yan, automatic, patay ka sa Diyos, yari ka. At sinabi na sa Bible na hinatulan na ang sino mang hindi manampalataya ay Kristo. Si Kristo, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ginamit na kasalanan doon, di ba nakita natin kanina, is hamartia. So, ang original sin na yan, ang mag-aalis lang dyan ay si Jesus. Okay? Mamaya, malalaman natin kung paano. Pero si Jesus ang kasagutan dyan. At nagbunga iyan, nag-ugat yan, ayun yung mga arrows, no? Ng bunga ng tinatawag na hamartano o paraptano. Kaya yung hamartian na yan, araw-araw tayong nagkakamali sa tao, nagkakamali sa Diyos. Di ba? Yan po yun. Ito yung mga everyday sins, mistakes, faults, o trespasses, hindi pagsunod sa Diyos, pagsusunungaling mo sa kapwa mo. Pag nagsisinungaling ka, di ba, hindi naman pwedeng sa Diyos, pwede rin sa kapwa mo. Di ba? So, kaya yung hamartan, parapta mo is, paraptoma, I'm sorry. Ang paraptoma ay tumutungkol talaga sa everyday sins. Next. So sa madaling salita, no, ang problema kasi ay ganito. Itong tatlong kasalanan na to, na uri ng kasalanan na binabanggit sa original na salin ng Biblia, which is ang Grego, tatlo ho ang binabanggit na kasalanan. Ang nakakalungkot, ang mga translator ay wala silang alternatibong definition sa tatlong uri ng sin o tatlong description ng sin. Sa Greek language, na-translate nila ng sin sa isang translation lang. Kaya ang mangyayari niyan, ito yung nangyari. Sa English at Tagalog, pag sin, sin. Kasalanan, kasalanan. Pag nagkasala ka sa iyong kapwa, kasalanan sa Diyos. Kapag nagkasala ka sa Diyos, sa Diyos nga. Kapag yung kasalanan ni Adan, yun din yun, nalito. Kaya no wonder kung bakit yun ang ugat ng lahat. At dapat maintindihan natin to. Kaya karamihan sa mga evangelical Christians ay mali ang paniniwala nila about sin. Ang pagkakaiba ng sin of Adam at everyday sin. Kaya tuloy, ang bunga nito ay maling definition natin sa sin. Dahil di sila tumitingin sa original na salin ng Biblia which is yung Hebrew and Greek language. Hindi na iwasan na ang hamartia at paraptoma at hamartano ay iisa lang ang ating naging definition. Kaya maraming mga born again Christian ngayon ay confused sa kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit tayo mayroong mga paulit-ulit na repentance prayer kasi hindi natin ma-identify ang totoong meaning ng sin. Okay, next na tanong. Paano ba tinapos ni Kristo ang sumpa ng kasalanan? Kasi sinasabi ko sa inyo kanina may sumpa ang kasalanan. Ngayon ang tanong, ano ba o paano ba tinapos ni Kristo ang sumpa ng kasalanan? Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan o hamartia. Ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang sumpa ng kasalanan dito is kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Tapos hamartia pa yung binabanggit. So tumutungkol naman ito sa original sin ng tao, yung pinakaugat ng kasalanan ng tao o yung kasalanan mismo in general ng tao. Sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Parang ganon ang meaning niyan kung paparaphrase natin. Ano ba yung kamatayang binabanggit dito? Kung babalik tayo kay Eva at Adan, ang sabi ng Diyos sa kanila, kainin ninyong lahat ang inyong gustong kainin na bunga ng puno dyan sa Garden of Eden. Maliban lang doon sa puno na yun, no, na nagbibigay ng kaalaman
ng mabuti at masama. Kundi walang pagsalang mamamatay kayo. Ngayon ang tanong, nung kinain ni Eva at Adan yun, namatay ba sila? Siyempre, namatay sila. Kala nyo hindi ah. Namatay sila, physically namatay sila kasi 100 of years lang sila nabuhay. Tapos pangalawa, ang totoong immediate na namatay doon ng oras na yon ay yung kanilang espiritu na siyang larawan ng Diyos, yung kanilang espiritu. Ang espiritu na kung saan ito yung ugnayan nila sa Diyos. Ito yung kanilang relasyon nila sa Diyos. Naghiwalay ang Diyos ang tao dahil doon na-disappoint ang Lord. Kaya nga hamartiya ang ginamit dahil it is a tragic sin of failure. Grabe, ibig sabihin na kabiguan ng Diyos, parang ganun eh. Parang sinasabi na binigo mo ako. Di ba kapag ang asawa mo ay nakita mo nakikipag-sex sa iba, ito'y masakit sa iyo, ito'y kabiguan, isa kang malaking kabiguan. Kaya nga ibang mga may asawa, pag nakita nila ng adultery ang kanilang asawa, 'di ba? Pag nasa kama, binabaril ka agad, pinapatay. Bakit? It is a big failure. Ganon din ang Diyos, napuot ang Diyos sa tao. At maliwanag yan na sinabi doon sa John chapter 3:18, ang sino man daw ang hindi manampalataya ay hinatulan na. Sinabi ni Jesus Christ na and God's wrath remain on him. So, ibig sabihin, ang Diyos pala ay galit sa tao at dahil dyan sa hamartiyan na yan. Pero the good thing is, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag sinabing libre, wala kang paghihirapan. Ang libre ay regalo, di ba? Nakakita ka na ba na nagregalo ka, tapos pinababayad mo yung gift wrap? So, hindi yun regalo. O kaya, nagpadala ka ng bulaklak sa GF mo, sa jowa mo, tapos pinababayad mo sa kanya ang shipping fee. Regalo ba yon? Hindi. So, ganun din yon. Pag sinabing buhay na walang hanggan ay libre, wala kang gagawin. Walang good works. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, pero dapat kailangan di ka mag-backslide. Dapat kailangan ganito. Dapat prayerful ka. Dapat nagwo-worship ka kay Lord. Libre nga eh. Di mo na kailangan gawin yon. Libre. Okay? Minsan tayo mga born again, pintas tayo ng pintas sa ibang religion na sabihin nyo, yung Katoliko, bakit pa sila tawag dito, nagpo-prosesyon, nagpapalo sa katawan nila, may Semana Santa sila. Di ba sapat yung ginawa ni Kristo? Ba't pa nila ginagawa yon? Tanungin ko kayo mga born naging Christian, hindi pa ba sapat ang ginawa ni Kristo kung bakit kailangan pang gumawa pa kayo ng dagdag na good works? Sabihin natin na tanggapin si Kristo pero kailangan ganito pang gawin mo. Kailangan puspos ka. Kailangan umating ka ng gantong seminar. Kailangan lumago ka. Kailangan magpastor ka para sure ang kaligtasan mo. 'Di ba? Minsan ganun tayo eh. So, ang pinatutungkol dito, libre, kaligtasan, o libreng buhay na walang hanggan sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Teka muna, ano bang ginawa ni Jesus? Ano bang ginawa niya? So, ang ginawa niya, ito lang naman. Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan o yung hamartiya bilang katuparan ng sinasabi sa kasulatan. So, prophecy na si Jesus ay mamamatay. Kaya nga sinabi, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ginawa ni Kristo, siya ay namatay. Kasi sabi, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So si Jesus ay namatay para bayaran yung kasalanan natin o yung hamartiyan na sinasabi. Amen po ba? So yung kasalanan yun at sinasabi ni John the Baptist na He takes away the sin of the world. Yung kasalanan natin in general lahat, yung pinakaugat ng lahat, yung hamartiya. Okay? Nung kinain ni Eva at Adan yun, yung puno na nagsasabi na malalaman mo at mabuting masama, di ba nung kinain na nilang yun, napansin nila sa sarili nila sila'y hubad kasi nalaman na nila ang mabutit masama.
At kung ikaw yung klaseng taong hindi mo alam ang mabuting masama, hindi ka ituturing na makasalanan kasi hindi mo alam ang tama at mabuti. Pero nung nalaman mo ang tama at mabuti, accountable ka na sa Diyos niyan. At yun ang dahilan kung bakit ang tao ay naging makasalanan. Amen po ba? Kaya mo lang naman nagiging makasalanan ng isang tao dahil kung alam mo yung tama at mali. So, ganun po yun. Kaya ang tao ay naging makasalanan. Nagbunga to ng paraptoma, tsaka hamartano. Yun yun. Yun yung sumunod na kasalanan. So, yung ginawa ni Kristo, binayaran niya yon, inako niya, tinapos niya lahat. So, what's next? Ngunit dahil sa kanyang biyaya, sila'y pinawalang sala. Pinawalang sala na tayo. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanya, pinalaya na tayo sa kasalanan. Pag pinawalang sala, hindi na guilty. Ibig sabihin ng kasalanan mo ay pinatawad ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, tinan nyo, no? Paano yun? Yung sumpa ng kasalanan na yan, ang binabanggit mo lang naman dyan, Edwin, is hamartiya. Actually, yan yung susunod kong tanong. Hamartiya lang ba ang pinatawad? O yung naman natin kay Adan? Isa-isay natin itong mga verse na to. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2 ng Tagalog popular version, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So binanggit dyan isang hamartiya. Sabi, at hindi lamang daw ang ating mga kasalanan o yung hamartiya, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Hamartano ang ginamit. So ibig sabihin, hamartano means kasalanan mo naman sa kapwa mo tao. So etong verse na to ay two birds and one stone, hamartiya at hamartano. So solve na ating issue, pati pala hamartano, kasalanan mo sa kapwa mo, ipinatawad na rin ng Diyos yun. Gaya ng pagmumura, pagsisinungaling, pagpatay, lahat name it. Lahat ng mga civil offense, nandun na. Pinatawad na ng Diyos yun. At ito pa yung pinakamalupit. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. As sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan na ginabanggit dito is paraptoma. Ganong kadakila ang kanyang kagandahan o kanyang kagandahang loob. So ibig sabihin, paraptoma, pati yung kasalanan mo sa Diyos, yung daily offense mo sa Diyos, pati yun ay pinatawad ayon sa verse na yan. Word na pinatawad means already done. Past tense, pinatawad na. Okay? Mamaya maliliwanagan tayo kung bakit pinatawad ang ginamit dyan. Ganon kadakila ang kagandahang loob niya. So, in English, ganon ka-amazing ang grace. Minsan kanta tayo ng amazing grace, pero we didn't understand what is the core meaning of amazing grace. Pag sinabing amazing grace, mamamangha ka, nabira mo, paano mo paniniwalaan na ang lahat ng kasalanan mo, past, present, and future, ay pinatawad. Yun ang amazing. Walang amazing kapag sinabi ni Jesus na pinatawad ng iyong kasalanan, tapos hihingi ka pa ng tawad araw-araw na sa tingin mo, hindi ka pa pinapatawad sa araw-araw mong ginagawang kasalanan. That is not amazing. Amen po ba? Kaya binanggit dito, ganon kadakila ang kanyang kagandang loob. O parang ipaparaphrase natin sa mga milinyon, ganon ka-amazing ang kanyang grace. Amen po ba? So, ito naman na example na pagpapatunay ng hamartano ay pinapatawad. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag na kayong magkasala o hamartano, kasalanan sa kapwa. Ngunit kung magkasala ang sino man o magkamali ka man sa kapwa mo, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo Jesus, na isang matuwid. So ito yung kilalang verse na Jesus ang ating advocates o sa Griego ay parakletos, means advocate o parang abogado. So ibig sabihin, araw-araw tayo nagkakasala sa kapwa natin, gina-justify ni Jesus yun araw-araw din habang siya ay nasa langit. Actually, nagawa niya na to. It's already done. May epekto lang to sa ating time, pero nagawa na to sa eternity. Di ba? So totoo pala yung sinasabi rin sa Bible na si Jesus ang ating dakilang saserdote, na pag sinabing saserdote nung panahon ni Moses, ang mga pari o mga saserdote, priest,
Sila yung nagbibigay ng alay sa Holy of Holies ng kanilang kasalanan para mapatawad ang kasalanan. Ngayon, si Jesus na raw ang dakilang saserdote, siya yung namamagitan sa atin, siya yung ating mediator. So, confirm itong verse na to. May tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. So, yun ay malinaw na malinaw sa mga verse na to na tayo ay pinatawad ng Diyos. Ang tatlong verse na to ay ilan sa mga verse about the finished work of Christ. Ang biyaya pa lang ditong binabanggit dito ay mapawalang sala ka sa lahat ng mga kasalanan natin. Amen po ba? So, yun po. Ngayon, ang next question po natin dito is, malinaw na malinaw sa mga verse na yan na mapahamartano, mapahaparaptoma man o hamartiya man, ang lahat ay parehong tinarbaho na ng Diyos. Nagpapatunay na ang Diyos ay pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Una, yung hamartiya, yung kasalanan ni Adan na naman natin. Pangalawa, yung paraptoma o yung araw-araw natin pagsuway natin sa Diyos. At ang hamartano o yung kasalanan natin sa tao at sarili natin ay pinatawad na hanggang sa katapusan ng buhay. Ganon kadakila po ang the finished work of Christ. Amen po ba? Amen po ba? So, next question tayo, no? Sino ba ang salarin dito? Di ba? Di naman tayo sa maninisi, pero the point is, sino ba ang salarin dito ng pagkalito ng lahat, di ba? So, una, kaya tuloy ang mga maraming Christians ay na-confused dahil aminin naman talaga natin na mga translator ng Biblia mula sa Greek to English, sabihin natin na nasa 35% lang naman na sila ang dapat sisihin kasi nga hindi naging malinaw kung ano yung kasalanan na namana kay Adan, kung ano yung kasalanan na namana yung kasalanan na nagagawa natin araw-araw sa Diyos at yung kasalanan sa tao. Tinranslate na nila ng iisa lang, sin. Sin lang. Tapos sa Tagalog, tinagalog naman, kasalanan. So yun ang naging problema. Pero sa bagay nangyari na ho yun. Okay lang sana yun, pero dapat kasi, isa pang sana rin dito, dapat mapagnuri ka rin. Ang problema rin dito, yung ibang mga pastor na hindi nagsasaliksik. Mga pastor, wag po kayo magagalit sa akin. Hindi ko po nilalahat. Ang subject ko dito, yung mga pastor na hindi nagre-research, hindi nagsasaliksik. Di ba? Gaya nito, dapat sinasaliksik mo yung babalik ka sa Greek. Ibang pastor na imbis na humukay ng malalim, kumukuha ng reference sa ibang translation ng Bible. So, dapat bumalik tayo sa Greek. Yung pala, yung kasalanan pala, tatlo palang ang binabanggit na kasalanan. Di ba? Tapos, tinranslate ng kasalanan. Tatlo palang binabanggit at translate ng iisa. Kaya na-confused, di ba? Kasi alam nyo po, isa sa mga nagiging problema sa mga ibang pastor, hindi ko naman nilalat, no? Yung mga hindi nagre-research, they didn't really understand the finished work of Christ. Kung ano yung talagang totoong tinapos ni Kristo. Kaya nagiging traditional lang kanilang mga turo, di ba? So, for example, ano ba yung mga finished work of Christ na una, 100% pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Sabihin, pag sinabing pinatawad na, no need to repent over and over. Mamaya pag-uusapan natin yan, no? Kasi hindi pa malinaw patutunayan ko sa inyo mamaya, may verse ako sa Bible na nagpapatunay na pinatawad tayo ng Diyos past, present, and future. May papakita ko sa inyo mamaya. Pangalawa, na ang Diyos ay nalulugod na sa'yo. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng mabuti para malugod ang Diyos kasi nga ang Diyos ay nalulugod sa'yo. Kung aangkas ka dun sa ginawa ni Kristo, ang Diyos ay nalulugod sa'yo dahil kay Kristo, hindi sa mabubuting gawa. Kaya nga sa Ephesians 2:8-9, di ba, malinaw na anyone can, hindi pwede pagmalaki. Di ba? Kaya nga lang, ito, iba, sabi nila mag-worship ka sa Lord para malugod ka sa Diyos. Ibang mga pastor nagtuturo ng ganito. Kaya mag-fasting ka para marinig ng Diyos ng Diyos ng mabuti ang mga prayers mo. O kaya maging prayerful ka para mapalapit ka sa Diyos. Di ba? If you know the finished work of Christ, you don't need na to do performance, di ba? Malapit na ang Diyos sa'yo nung tinanggap mo si Kristo, ba't kailangan pa mapalapit sa Diyos? Kasi ang reference nila is Old Testament.
O kaya mag-church ka para magpatuloy ka, o kaya mag-ministry ka para malugod ang Diyos sa'yo, di ba? Ang Diyos matagal na nalugod sa iyo. If you really understand the finished work of Christ, kung aangkas ka sa ginawa ni Kristo, ang Diyos sa iyo, ang tingin ng Diyos sa iyo ay kalugod-lugod na. So no need to do anything para gumawa ka ng bagay na ikalulugod sa Diyos, di ba? O kaya to live holy at huwag mamuhay sa pagkakasala. Kung magkasala ka man, araw-araw humingi ng tawad sa Diyos dahil ayon yan sa 1 John 1:9, di ba? At ayon din sa Psalms 51, di ba? Sabi si Haring David, humingi ng tawad, create in me a clean heart, O God. O kaya, pusong dalisay. Magpipreach yung pastor, tapos ang kanyang altar call, pusong dalisay. Linggo-linggo yun. Tapos, ano ba? Siya sa atin mo, Jesus. Ang paghingi mo ng tawad, isang beses lang mo yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Di ba? So, 1 John 1:9, isa pa to sa mga nagiging failure ng ibang mga, hindi naman nila lahat, ibang mga pastor. Kasi, balik, rest baka natin to, no? 1 John 1:9, ano na? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang 1 John 1:9 ay hindi sa mga Kristiyano, kundi sa mga hindi pa sumasampalataya o yung mga hindi pa nabuborn again? Paano kung sabihin ko sa inyo yan? Okay? Pakita ko sa inyo ngayon ng live sa aking, yung live navigation ko sa eSword. Sabi sa 1 John 1:9, ito yun, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pagtuunan natin dito yung sins. Ano yung kasalanan na pinapatawad kung if we confess ours? Ano ba yung sins na i-confess dito? Maniniwala ako na kung ito'y parapta mo, naniniwala ako na para sa Christian to. Okay, sige, go ahead. Humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw. If we confess our sins. Paano kung sabihin sa inyo hindi parapta mo to? Tingnan nyo pakita ko sa inyo. Ano ang sins dito? Kung nababasa nyo, ayan hamartia. Okay? And He is faithful to and just to forgive us our sins. Sins hamartia. Ibig sabihin, kasalanan ng namana natin kay Adan, yung kasalanan na may sumpa ng kamatayan na binayaran ni Kristo. Ngayon, para mabayaran yun, kailangan mong tanggapin si Kristo at isang beses mo lang to ipapanalangin na, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga naging kasalanan mula pagkabata hanggang ngayon. Ang kinoconfess mo doon is hamartia. So how come nung may apply mo to sa iyong daily living na araw-araw kang hingi ng tawad sa nagawa mong kasalanan ng namana mo kay Adan mula pagkabata pa at araw-araw ka rin bang hihingi ng pagtanggap sa Diyos? Araw-araw mo siyang tatanggapin? Araw-araw kang patawarin mo ako, tanggap kita bilang Panginoon. Araw-araw ba? It not makes sense. So, 1 John 1:9 is not for Christian, it is for the unbelievers. Kaya nga, pag may mga unbelievers tayong kausap, huwag kang mag-alala kapatid. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos handa magpatawad. Kasi sabi sa 1 John 1:9, ito yun if we confess our sins, yung sins dito, yung kasalanan mo, na yung pagkabata mo, He is faithful and just to forgive us. Tama. Tama to sa mga unbeliever. Paano mo sasabihin na ito'y sa mga believer? Di ba? So maliwanag na ang 1 John 1:9, it is not for the Christian, it is for the unbelievers. Amen po ba? May tanong kasi dito, no? Kailan ba pinatawad ng Diyos ang kasalanan mo? Diba? Kailan ba pinatawad ng Diyos? Kasi, tandaan, ang Diyos ay walang hanggan. Hindi siya saklaw ng panahon, hindi siya apektado ng galaw ng mga planeta o ikot ng mundo. Ang tao lang ang saklaw ng umaga, hapon at gabi, pero ang Diyos ay hindi. Hindi siya sumasabay sa orbit ng Earth, sa Sun o pag-ikot ng mundo. Nang si Jesus ay napako sa krus, oo, ito'y nagganap sa panahon ng saklaw ng tao. Kaya nga sa history of mankind, si Kristo ay napako sa krus para sa katubusan ng ating kasalanan, let's say 35 AD or 2,000 years ago.
Pero iba po ang pananaw ng Diyos dahil ang Diyos ay nabubuhay labas ng oras o panahon para sa Kanya, ito'y naganap bago pa nilikha ang mundo. Ito'y naganap na. Alam kong lagpas sa utak natin, no, itong ng bilang tao para maunawa natin. Pero ito po yung sinasabi ng Biblia. Nakasulat ito sa Biblia upang maunawaan natin na ang Diyos ay hindi kumikilos katulad ng kilos ng tao. Sa tao, kailangan mo munang magawa ang kasalanan at hihingi ng tawad bago ka mapatawad. Sa Diyos, kakaiba. Hindi mo pa nagagawa ang kasalanan, pinatawad ka na. Kailan ba napako si Kristo sa krus? Malamang sagot mo sa akin, 2,000 years ago or 35 AD dahil yung calendar natin is Year of Our Lord, Julian calendar. Tama ba? Siyempre, ang magiging sagot mo rito is ang bilang ng taon ay saklaw sa panahon mo, sa panahon natin. Kaya estimate mo ay 2,000 taon na nakakalipas. Pero ito kasi ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, ang kordero ay napako mula pa nang likhain ang mundo. Basahin natin. Basa. Revelation 13:8, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain. Kailan daw? From what? From 35 AD ba? Hindi. 2,000 years ago ba? Hindi. From the creation of the world. Napako na pala si Kristo sa mata ng Diyos bago pa ginawa ang sanlibutan o ang mundo. At dahil ang Diyos ay hindi saklaw ng oras o panahon, para sa Kanya, ang mangyayari pa lang ay parang nangyari na. Patungkol naman sa kasalanan, ganun din, tayo lang nasaklaw ng panahon ang nagsasabi na ang kasalanan ay may past, present, and future kasi tao tayo. Sa Diyos, dahil siya ay Diyos, ang future sins ay katulad din ng past and present sins. Dahil sa Kanya, hindi mo man ito nagagawa, nakita na niya ang iyong nagawa. Kung mga lunya ka ngayong oras na to, nakita na ng Diyos yan bago pa na likha ang sanlibutan. Parang pagsulat lang ng pangalan sa aklat ng buhay na napag-usapan natin na sinulat na ng Diyos bago pa likhain ang mundo. Ito yung verse na yun, di ba? And all those names not written in the book of life. Di ba? Book of life yung pinag-uusapan niya. Ito yung verse natin dati na nakaraan. So, nakita na ng Diyos at alam na ng Diyos ang dulo ng buhay mo, kaya sinulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ganon din, nakita na ng Diyos ang tao ay magkakasala at babagsak. Kaya, na-provide na ang kapatawaran. Nang likhain ang mundo, inuulit ko, kasama na sa plano ng Diyos ang katubusan ng tao dahil alam niya na babagsak ang tao. Maaring iniisip mo, kung alam ng Diyos na babagsak ang tao, bakit hindi niya ito pinigil? Diba? Hindi nga maaaring pigilin ng Diyos kasi ang tao ay may free will. Pinili ng tao ang bumagsak kasi may free will. Pero pinili naman ng Diyos na iligtas ang tao. Kaya nga mula pa ng likhain ng mundo, inihandog na ang kordero ayon sa walang hanggang pananaw ng Diyos o eternal perspective. Ito'y pananaw ng Diyos. Ang verse na to ay pananaw ng Diyos. So ano nauna? Pagbagsak ng tao o kamatayan ng kordero? Ano ang nauna? Pagkakasala ni Eva at Adan o pagkapako ni Jesus sa krus? Sa mata natin, si Adan ang nauna bago na. Pero sabi rito, sa Revelation 13:8, ang kamatayan ng kordero ay naganap and was slain from the creation of the world. At ito pa yung verse na nagpapatunay na nauna munang naibigay ang kapatawaran ng kasalanan bago magkasala ang tao. Sa unang Pedro 1 verse 19 to 20, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. So ito si Kristo ulit, no? Siya ang korderong walang kapintasan at batik. So, kordero siya. Sabi sa John, di ba? Siya ang nag-aalis ng kasalanan. 20? Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago, kailan pa raw? Bago mag-33 AD ba? Hindi. Bago ba magkasala si Eva at Adan? Hindi. Pagkatapos ba? Hindi.
Bago pa nilikha ang daigdig. This is another verse again na nagpapatunay na ang Diyos ay pinatawad na ang kasalanan ng tao bago pa nilikha ang sanlibutan. Amen po ba? Amen po ba? Biblia na ho ang nagsasabi, hindi po ako, inilaan na ang kapatawaran bago pa mamagkasala ang tao. At ito ang pananaw ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi sakop ng oras o panahon. So sa ating conclusion, no, kung nag-aalala ka pa rin sa kasalanan mo sa Diyos araw-araw, sariwain mo na lang tong verse na to. Sabi sa Colossians 2:13, pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. Ang kasalanan dito ay paraptamo. Sabihin kasalanan mo to sa Diyos, ito yung tungkol sa Diyos na naman, di ba? Yung mga highlighted na lang babasahin ko, no? 1 John 2 verse 12, sumulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Hamartiya naman ang tinutukoy dito dahil sa kanyang pangalan. So, ibig sabihin, paraptamo, hamartiya ay kasalanan mo sa Diyos at namana mo kay Eva at Adan, iyon ay pinatawad na. Grammar lang naman yan eh. Pag pinatawad, nakakinita tayo ng grammar, di ba? Pinatawad ng kasalanan. Kapag sinabing lahat, lahat ng kasalanan. As in lahat. Walang hindi nasama sa lahat. Lahat ng kasalanan ay pinatawad na. Pinatawad na, hindi mo na kailangan magkumpisa sa pare o direktang sa Diyos para mamumingi ng tawad, kumanta na araw-araw ng Create in Me Clean Heart, siyasati mo Jesus, pusong dalisay, sorry ka ng sorry, araw-araw, pinatawad ka na nga. Ang mahirap intindihin, ang pinatawad na, hindi ho mahirap, di ba? Hindi mahirap ang intindihin ang pinatawad na. Hindi rin naman sinabing pinapatawad. O kaya, hindi rin naman sinabing patatawarin. Future. Pinatawad na, past tense. Kung pinatawad na, naigawad na, naibigay na, at higit sa lahat, nasa iyo na. Kaya kung hingi ka ng tawad sa Diyos, ito ay isang beses lang sa tanang buhay mo. You only choose once. Ini-honor ng Diyos yon. Hindi na kailangan ng paulit-ulit. Madali siyang kausap, hindi kagaya ng tao. Kaya again, hindi na dapat paulit-ulit. Kaya nga sa tuwing nagkakasala tayo, imbis na humingi tayo ng tawad sa Diyos araw-araw, try nyo pong magpasalamat na lang sa Diyos. Oo, Kuya Edwin, sabihin, pag nagkasala ako sa Diyos, hindi na ako hingi ng tawad. Paano ko sabihin ko sa inyong oo? Yan ang tinuturo ng Biblia eh. Hingi ka ng tawad yung si Kristo bago magkasala si Eva at Adan tinubos na tayo. Paano mangyayari yun? O ibig sabihin, hindi siya sakop ng time. Ngayon, practically, ang ganitong ginagawa ko, pag nagkakasala ko, syempre, nag-agree muna ako sa Diyos na, Lord, kasalanan tong ginagawa ko nga, ano ba ginawa ko? Lord, kasalanan tong ginawa ko nga, ano ba? Pagsisinungaling. Tapos magpasalamat ka sa Diyos sa kapatawaran ng tinapos si Kristo. Parang ganito yan, halimbawa, pag nanalangin ako, Panginoon, ako po'y sumasang-ayon sa iyong salita na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagsinungaling at ito'y kasalanan, Lord. Salamat po dahil pinatawad mo na ang lahat ng aking mga kasalanan. Kasama po dito yung pagsisinungaling na nagawa mo ngayon. Muli, Lord, salamat po sa iyong biyaya at kapatawaran dahil tinapos na gawa ni Kristo o tinapos mo sa krus para sa akin. Amen. Pag napanalangin mo na yon, then huwag mo nang ulitin for your sake. To get in trouble para hindi ka na kailangan pa ulit-ulit. Halimbawa, kasalanan mo, nangalunya ka, ang Diyos pinatawad yun. Ang Diyos pinatawad yun. Pwede yun. At pwede naman, at yun naman talagang tinuturo ng Biblia. Pero, pag nalaman niya ng asawa mo, tingnan natin kung patatawarin ka ng asawa mo, baka kalabosong aabutin mo. Asuhan ka ng adultery. Diba? Kaya nga iba yung treat ng Diyos sa treat ng tao Ang tao, pag nagkasala, sisingilin ka, ang Diyos hindi. Kaya dito papasok yun Kaya ang kapatawaran ng kasalanan ng ating past, present, and future ay isang biyaya. Nakakamangha at napaka-amazing. Maaaring katitisuran to sa ibang mga pastor, no? Pero ito ang tunay na katotohanan. Napag-aralan na natin kanina, di ba, verse by verse, Greek to Greek. Sana maging malinaw po ito sa lahat. Ngunit kasi sa totoo lang, ang biyaya ng Diyos ay nakakamangha. Kasi nakakamangha nga naman, no?
Kung ito'y naiintindihan natin, mamamanga ka sa biyaya ng Diyos. Kaya nga ang biyaya ng Diyos ay amazing eh. Kaya nga, Amazing Grace. Marami mga Kristiyano o pastor kumakanta niyan. Pero paano mo nasasabing kamanga-manga? Kamanga-manga kasi una, yung kasalanan mo pinatawad na. Past, present, and future. Ayon sa napag-aralan natin. At mas mapag-aaral natin gaano ka-amazing ang grace ni God sa susunod nating topic. Next topic, gaano ba ka-amazing ang grace? Please lang po mga kapatid, sundan niyo po ako sa susunod na topic. Pag-usapan po natin to. Alam ko na hindi pa masyado malinaw pero kung may mga tanong pa kayo, i-PM nyo lang po ako. Maraming salamat po sa lahat at God bless you po para sa ating paikinig. Salamat po.